Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan dahil bigo ang Golden State Warriors sa matapos ang series noong Game 5. May Game 6 pa nga sila kung saan expected na maglalaro naman si Stephen Curry, subalit obvious nga na namamaga ang kanyang kamay, partikular na ang kanyang hinlalaki sa kanyang shooting hand. Sa isang must-win game for both teams, expected na mananaigang experience ng Golden State Warriors na marami ng beses na nalagay sa sitwasyon na ito sa nakaraang dekada. Parehong hindi 100% si Jimmy Butler at Steph Curry, subalit posibleng maging blessing in disguise pa nga ang pagtambak sa kanila ng Rockets noong Game 5 dahil maaga silang nilabas ng court. Ibig sabihin ay medyo napahaba ang kanilang pahinga patungo sa Game 6 na para sa Warriors ay ang best chance sila to close the series dahil the last thing you want ay maglaro ng Game 7 sa home court ng kabilang team. Habang ang possible matchup nyo nga sa second round ng Minnesota Timberwolves ay nakakapagpahinga at nakakapag-recover. Considering na mas kailangan nga ng Warriors veterans ang pahinga na ito dahil pag umabot nga sa Game 7, anything can happen. Pwedeng malagay sa foul trouble si Steph Curry, uminit bigla si Jalen Green o ano pa man, anything can happen nga for both sides. Kaya naman as much as possible ay gusto nga talaga itong tapusin ng Warriors sa kanilang bahay. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Sa Game 6 naman ng Detroit Pistons at ng New York Knicks ay napakainit ng simula ni Jalen Brunson mga kaibigan at agad na nakabuo ng 14-point lead ang Knicks sa dulo ng first quarter. Ganun pa man sa second quarter ay nagliyab ang Pistons sa pangunguna ni Malik Beasley off the bench na nagtala ng 18 points and 6 3-pointers sa first half, including ang buzzer beater na ito dahilan kung bakit nabaon ng Pistons ang 61-59 lead sa halftime. Ganun pa man sa second quarter ay another flat start ang pinakita ng Pistons. Kaya naman muli silang nalubog sa double-digit deficit sa panguna ulit ni Bronson. Ngunit sa fourth quarter ay uminit sila Cade Cunningham at Jalen Duren. Kaya naman naitabla pa nila ang game na ito. Sa last 2 minutes nga lang ay gumawa ng 11-1 run ang Knicks sa panguna ulit ni Jalen Bronson at tinapos na ito sa isang game-winning 3-point shot at nagtala nga siya ng 40 points and 7 assists to lead the way. 25 points din si Mikal Bridges, 22 points si OG Anunoby at 13 points 10 rebound si Josh Hart. Kasado ng bakbakan nila ng Boston Celtics sa second round ng playoffs habang solid experience naman ito para sa Young Pistons team mga kaibigan. Sa Game 6 naman ang Clippers at ang Denver Nuggets ay naglalaro nga si James Harden with desperation. Gumawa siya ng 17 points sa second quarter lamang at nagtapos sa first half na may 21 points. Habang si Nikola Jokic naman ay nagtala din nga ng 20 points, samahan pa ito ng 12 points, 6 rebounds and 6 assists si Jamal Murray. Kaya naman nasa Nuggets pa din nga ang 1-point lead by halftime. Sa third quarter naman bukod nga kay James Harden ay nagsimula na din na gumawa ang mga role players na tulad nila Norman Powell at Derrick Jones Jr. Bumuo sila ng double-digit lead hanggang sa pinagpatuloy nila ito sa fourth quarter at tuluyan nilang nakuha ang panalo sa game na ito at naipwersa ang Game 7 mga kaibigan.